Hi guys, ngayong araw ay mag-bake tayo ng cheesecake. So ito yung mga kailangang ingredients. Unang-una is yung butter. So ang gagamitin natin butter is mga half nito. Yes! Mga half a cup. Then i-melt natin to sa microwave. So gagamitin natin to para sa base ng ating cheesecake. Wow! Ito na siya guys. So make sure na malamig na siya before natin siya gamitin. So itong gagamitin ko, Belvita biscuits. Wala kasi ditong Graham guys na crackers na usually ginagamit ko sa pag-bake ng cheesecake sa Pinas. Wow. So ito ang available. So ito na lang gagamitin ko. Hindi ko pa ito na-try guys kung pwede siya. Pero sige, ito na lang. Bali, pipitin lang natin siya guys para maging pino. Make sure na walang buo-buo dyan guys. And then from here, kukuha tayo ng mga 2 cups guys ang kailangan natin dito. Lalagyan din natin siya ng 2 tablespoon ng sugar guys. Usually 3 ang ginagamit ko pero medyo matamis na yung crackers so 2 lang ginalagay ko. Nayahalo na rin natin yung butter guys. And then mix lang natin hanggang ma-form siya guys. So ngayon naman ay magugupit na tayo ng baking paper guys. Ganito ako mag-form ng circle. Wow. Pag naglalagay ako sa baking pan. So yan, sukat na yan guys. And then, ibubuhos na natin yung base na ginawa natin. Pinaghalong butter, biscuits, and then yung sugar. Wow! So, yan. Make sure lang na pantay siya, guys. And i-flat nyo siya. I-press nyo siya pababa para mag-form siya. Dahil ito ang magiging base natin ng cheesecake. Next natin gagawin is yung butter na ating cheesecake. So, umpisan natin sa cream cheese. So, kailangan natin ng 500 gram ng cream cheese. Yes! Make sure na hindi siya matigas guys para madaling i-mix mamaya. So gagamit ako ng hand mixer para mag-fluffy yung ating cream cheese. Ayan, halo-halo lang guys. And then maglalagay na tayo ng double cream, all-purpose cream. Sa inyo guys kung anong mas available, yun na lang po ang gamitin. Mga 1 cup guys ang ginamit ko dito. And then maglalagay din tayo ng 2 itlog. 1 at a time ang paglagay ng ating itlog guys. Naglagay din pala ako ng 1 cup ng sugar guys. Hindi ko na nakuhanan ng baking. After that maglalagay din tayo ng vanilla extract guys. Mga 1 teaspoon. Para magkaroon ng magandang aroma ang ating cheesecake guys. Pati na rin sa lasa. And then maglalagay din tayo ng half teaspoon ng salt. Wow. Para mabalance yung tamis ng ating cheesecake. Bali, itong lemon, naglagay na rin ako guys para hindi naman siya nakakaumay pag kinain. Para may citrus flavor din naman siya. After ko na-form yung ating base, niref ko muna siya guys, pinalamig ko. And then, kinuha ko na siya sa ref. Nilagyan ko na siya ng aluminum foil sa baba para hindi siya mapasukan ng tubig. Then, lalagyan natin siya ng tray. Diyan natin ibubuhos yung tubig. Yes! Dahil ang gagamitin natin is water bath. Bubuhos na natin yung mixture. Make sure makuha nyo lahat guys. Sayang din naman kung hindi natin makukuha lahat. And then, pa-flatten natin siya guys. Make sure na pantay siya guys para pag naluto, pantay siyang tingnan. And then, pinagpag ko na rin para sure na pumantay siya guys. So, ito na. Sasalang na natin siya sa oven. Huwag kalimutan maglagay ng tubig sa tray guys. Dahil water bath ang gagamitin natin. Then, i-bake na natin dito mga 45 minutes, 180 degrees Celsius ang ginamit ko dito guys. So, ito na siya. Pag naluto, yan, palalamigin muna natin guys and then tatanggalin na natin siya sa baking pan. Yan, make sure na hindi siya nakadikit guys. So gumamit ako ng spatula para ma-scrape sa gilid. Ito yung mga ingredients na gagamitin bilang toppings. So dinivide ko lang yung cake guys into 4 dahil 4 flavors ang gagamitin ko. Nung nasa Pinas pa ako guys, nagbibenta ako ng mga pastries. So isa to sa mga bestseller ko. So I call this 4-in-1 cheesecake mania. Nung nasa Pinas pa ako, nung nagbibenta ako. So ito na yung finished product guys. Thank you for watching guys. And please keep on supporting my profile page, Gerald Alan Chongo, and my page, Gerald #Team Lakas. Thank you.